Mataas ang araw sa ibabaw ng siyudad ng Makati. Sumasalamin ang sinag nito sa mafintab na salamin ng mga gusaling punong-puno ng opisina at negosyo. Sa tuktok ng isang matayog na gusali, naroon ang opisina ni Don Hilario Imperial, isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa. Kilala sa kanyang mga pag-aari sa larangan ng logistics, shipping at real estate. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan, tahimik ang kanyang presensya, palaging seryoso at bihirang ngumiti. Walang nakakakilala sa lalaking ito na mayroong sariling plano para sa kinabukasan ng anak niyang si Isabela. Ang tanging babae sa kanyang buhay mula nang mawala ang asawa nitong si Celia, 18 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng silid opisinang punong-puno ng kahoy at antigong dekorasyon, tahimik na nakaupo si Don Hilario habang pinagmamasdan ang isang lumang larawan. Litrato nila ng kanyang anak na 7 taong gulang pa lamang, nakangiting nakaakbay sa kanya habang nasa isang hardin. Sa gilid ng lamesa, naroroon ang kanyang sekretaryang si Manang Telia. Matagal na niyang tatuwang sa negosyo at halos inainahan na rin niya. "May lakad ka ba bukas noon?" tanong ni Manang Telia habang inaayos ang mga papeles. "Hindi, pero baka kailangan kong bumisita sa auto shop na pinagtatrabahuhan ng lalaking yon." Malamig niyang sagot, hindi inaalis ang tingin sa litrato. "Si Elian, sir?" tanong ni Telia, bahagyang nag-aalangan. "Oo, gusto kong makita kung anong klaseng tao siya talaga. Hindi sapat ang mga kwento. Gusto kong makita ang pagkatao niya, hindi ang pinapakita niya kapag naroon si Isabela." Sa kabilang banda, si Elian ay abalang-abala sa pag-aayos ng makinang isang lumang van sa maliit na auto repair shop sa Tondo. Maputik ang kanyang pantalon, pawis ang noo at may grasa sa kanyang mga kamay. Ngunit walang kapalit ang ngiti niya habang nakikipagkwentuhan sa mga batang kapitbahay na palaging nag-usuyoso sa labas ng garahe. "Kuya Elian, totoo po ba na mayaman ang nobya niyo?" tanong ng isang batang babaeng may dalang chichirya. "Ha? Aba, ewan ko sa'yo, Salve. Puro ba chismis?" biro ni Elian habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Ang importante, mabait siya at matalino. Tulad mo," sigaw ng isa pang bata. Hindi alam ni Elian na sa mga araw na susunod, may mga matang lihim na magmamasid sa kanya. Hindi na mga mata ng chismosa sa kanto, kundi ng mismong ama ng babaeng mahal niya. Samantala, si Isabela ay nasa isang kape malapit sa opisina ng ama. Kasama ang isa niyang kaibigan na si Rica. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na proposal ni Elian. "Sure ka na talaga kay Elian, Isa?" tanong ni Rica habang humihigop ng kape. "Oo naman. Hindi siya tulad ng ibang lalaki. Hindi niya ako tinatrato na parang trophy o tagapagmana ng yaman. Ang turing niya sa akin simpleng babae lang." Sagot ni Isabela na may halong ngiti sa mga labi. "Baka lang kasi, alam mo na, hindi pa ganun kasigurado si Don Hilario sa kanya. Lalo pa't hindi pa sila nagkikita ng matagal." Tumigil si Isabela, saglit na napaisip. Totoo ngang may distansya sa pagitan ni Elian at ng kanyang ama. Mula't simula, naramdaman na niya ang malamig na pagtanggap nito sa binata. "Bibigyan ko ng panahon si Papa. Alam kong darating din ang araw na makikita niya ang pagkatao ni Elian." Ngunit hindi alam ni Isabela na desibido ang kanyang ama na hindi lamang kilalanin ang binata, kundi subukin ito sa paraan na walang sino man ang makakaalam. Kinabukasan ng umaga, suot ang isang lumang damit, may bahid ng putik sa mukha at sumbrerong baku-bako. Dahan-dahang naglakad si Don Hilario sa kalsada ng Tondo. Isang kahon ng karton ang kanyang hinihila, may laman na ilang bote at lata. Kumpleto ang kanyang anyo bilang isang ordinaryong basurero. Tahimik siyang naupo sa isang sulok malapit sa auto shop ni Elian, kunway abalang naghihiwalay ng bote sa plastik. Pinagmamasdan niya kung paano makitungo si Elian sa mga customer, kung paano ito ngumiti, kung paano ito kumilos, at higit sa lahat, kung paano ito tumingin sa mga taong walang-wala. Nang mapansin siya ni Elian sa gilid ng kalsada, agad itong tumigil sa ginagawa. "Kuya, mainit ngayon ha. Gusto niyo ng tubig?" alok ni Elian. Iniabot ang isang malamig na bottled water. Nagkatinginan sila.
Si Don Hilario sa likod ng pekeng balbas at maruming sombrero ay tinitigan ang mga mata ng binata. Wala siyang nakitang pagdududa o pamimintas. Tanging malasakit. Salamat iho. Kahit ganito lang ako, naaalala mo pa rin akong tao. Ano ka ba, kuya? Tao tayong lahat kahit madungis o mayaman. Pare-pareho lang tayo may pagod at gutom. Sagot ni Elian. Sa puntong iyon, kahit paramdam ni Don Hilario ang init ng araw at habdi ng kanyang tuhod, mas masidhi ang pag-init ng kanyang damdamin. Parang unti-unting naglalambot ang mga dingding sa kanyang puso. Pag-uwi niya kinagabihan, tahimik siyang kumain mag-isa sa malaking dining table ng kanilang mansion. Sa harap niya ay larawan ni Celia, ang yumaong asawa na palaging may malasakit sa mga ordinaryong tao. Baka ikaw nga ang tama, Celia. Baka hindi palaging pedigree ang batayan ng dangal. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, dumampi ang luha sa mata ni Don Hilario. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa posibilidad na may natagpuan ang kanyang anak na isang lalaking karapat-dapat. Ngunit hindi pa siya kumbinsido. At sa susunod na mga araw, patuloy pa rin niyang susubaybayan si Elian upang hanapin hindi lang ang kahinaan nito, kundi ang totoo nitong pagkatao. Magkakasunod ang araw ngunit hindi nawawala ang presensya ng matandang basurerong palaging nakatambay malapit sa auto shop. Kung dati ay mga palaboy lang ang naglalakad sa gilid ng eskinita, ngayon ay may isang matandang tila laging abala sa paghihiwalay ng basura. Tahimik, hindi palaimik. Pero madalas ay nakatanaw lamang habang nagtatrabaho ang mga mekaniko sa loob. Walang nakakaalam na ang taong iyon ay walang iba kundi si Don Hilario Imperial, bilyonaryong nagpanggap, upang makita ang tunay na pagkatao ng lalaking gustong pakasalan ng kanyang anak. Tuwing 8:00 ng umaga, maaga na siyang naroroon. Suot pa rin ang parehong maruming polo, may kapirasong punit sa laylayan, at sombrerong luma na tila handa ng maghiwa-hiwalay ang mga sinulid. Bit-bit ang isang karton na kariton. Nilalagyan niya ito ng ilang piraso ng bote, plastik at kartong dinadampot niya sa paligid. Pero ang totoo, mas madalas siyang hindi nagtatrabaho, kundi nagmamasid. Sa ikatlong araw ng kanyang paniniktik, nakita niyang muling lumapit sa kanya si Elian habang ito'y may karga-kargang filter ng makina. Kuya, nandito ka na naman ha? Di ka pa ba nauubusan ng makakalakal dito sa amin? Iro ni Elian habang pinupunasan ng pawis sa leeg. Ngumiti si Don Hilario. Kahit konti lang, basta may pang-ulam, sapat na. Ayos ka talaga. Kung gusto mo, may kailangan kaming linisin sa likod ng shop. Di man kalakihan ng bayad, at least may dagdag ka pang kita. Alok ni Elian habang tinitingnan ang maruruming kamay ng matanda. Nagkunwaring nagulat si Don Hilario. Totoo ba yan? Di naman ako manggugulo? Hindi ka na bago dito, kuya. Mabait ka naman. At saka, di ako natutuwa kapag pinagtatawanan ka ng mga tambay dito sa kanto. At sa puntong iyon, ramdam ni Don Hilario ang kirot ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang paggalang. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa dangal ng tao. Dito niya unang naisip na marahil ay mali siyang magduda. Ngunit ayaw pa rin niyang husgahan agad. Gusto niyang patunayan ito ng paulit-ulit. Hindi dahil sa isang mabuting kilos lang, kundi sa consistency ng puso't intensyon ng binata. Sa sumunod na linggo, nagsimula na siyang pumasok sa likod ng shop bilang tagalinis. Araw-araw, pinupunasan niya ang mga mesa, nagwawalis ng grasa sa hig, at minsan pa nga ay tumutulong sa pagbuhat ng pyesa. Hindi niya inaasahan na mas lalo niyang makikilala ang binata sa ganitong paraan. Hindi bilang fiancé ni Isabela, kundi bilang isang lalaking hindi kailanman nagrereklamo kahit tirik ang araw, at lalong hindi namimili ng taong tinutulungan. May isang hapon na masyadong mainit. Pinawisan ng gusto si Elian habang tinutulungan ang isang matandang jeepney driver na may sirang transmisyon. Nilapitan siya ni Don Hilario at iniabot ang malamig na tubig na nilagyan niya ng yelo mula sa karinderya. Salamat kuya, pares tayong hindi marunong tumigil kahit araw-araw na pagod. Tawa ni Elian habang umuupo sa kahoy na bangko. Hindi ako pagod kapag may nakikita akong tulad mo na hindi ring sumusuko.
sagot ni Don Hilario. May halong damdamin sa boses na tila hindi na niya kontrolado. Ilang araw matapos niyon, narinig ni Don Hilario ang usapan ng ilang tauhan ni Elian. Ila nagbibiro, pero may halong panlalait. Yung matandang yon na basurero. Ba't kaya kinukupkup pa dito? Parang maskot na tuloy natin eh, sabi ng isa. Baka may utang na loob si Elian sa kanya. O baka naman gusto lang niya magpaawa. Dagdag ng isa pa. Bago pa man makapagsalita si Don Hilario, dumating si Elian at narinig ang buong usapan. Ano bang problema nyo? Matigas na tanong ni Elian. Hindi nagtataas ng boses, pero klarong galit ang tono. Wala, boss. Nagbibiro lang kami. Hindi nakakatawa. Alam nyo bang mas marangal pa yang taong tinatawanan nyo kaysa sa mga lalaking puro reklamo pero walang silbi? Seryoso ang mga mata ni Elian. Kung may problema kayo sa pagtulong sa kapwa, baka hindi kayo para sa lugar na to. Kumahimik ang paligid. At si Don Hilario? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Isang binatang hindi natitinag ng opinyon ng iba at lalong hindi nagpapadala sa pressure ng imahe. Hindi niya iniwan ang matanda kahit pinagtatawanan ito. Bagkus, ipinaglaban pa niya ito. Paggawi ni Don Hilario ng gabing iyon, naupo siya sa upuang yari sa ratan sa kanilang garden. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng alon mula sa maliit na fish pond. Umakyat si Manang Telia, dala ang isang tasa ng salabat. Ano na po ang balita sa trabaho niyo, Don? Tanong nito. May halong biro. Alam mo, Telia, sagot ni Don Hilario habang nakatingin sa bituin. Sa tagal kong naging negosyante, akala ko kilala ko na ang lahat ng klase ng tao. Pero itong si Elian, may tapang na bihira kong makita. Hindi dahil sa yabang kundi dahil sa prinsipyo. Baka panahon na para makinig kayo sa puso ng anak ninyo. Bulong ni Manang Telia bago iniwan ang tasa. Napabuntong hininga si Don Hilario. Hindi pa sapat, hindi pa ito tapos. Kailangan malaman ko kung ito ba'y totoo hanggang sa dulo. At kinabukasan, muli siyang bumalik sa auto shop. Tulad ng dati, dala ang kanyang kariton, suot ang maruming sombrero, at dala-dala ang kanyang katahimikan. Ngunit sa puso niya, unti-unti na ring sumisibol ang isang uri ng respeto na hindi kailanman inaasahang manggagaling sa isang gaya ni Elian. Isang mekanikong anak ng mahirap, pero may pusong kayang lampasan ang yaman. Malayo sa mataong lungsod at mga gusali ng Makati, sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng Riles sa Sta Maria, lumaki si Elian kasama ang kanyang inang si Aling Remy at dalawang nakababatang kapatid na sina Joanna at Miko. 6 na taong gulang pa lamang siya nang iwanan sila ng kanyang ama, isang tricycle driver na unti-unting nalulung sa sugal, at babae, hindi na bumalik. Doon nagsimula ang tunay na hirap ng kanilang buhay. Bilang panganay, si Elian ang kusang umako ng responsibilidad. Naranasan niyang magbenta ng yelo tuwing madaling araw, bitbit ang timba habang umiiwas sa ulan at araw. Minsan, nagbubuhat siya ng sako ng gulay sa palengke, minsan namumulot ng bote at bakal sa tabi ng estero. Kapalit ng mga kabataang naglalaro ng holen at tex, siya ay palaging may buhat sa balikat at kapirasong baryang inaabot sa ina tuwing gabi. Kahit paganipo tayo anak, may dangal pa rin ang marangal na hanap buhay. Madalas sabihin ni Aling Remy habang tinatahi ang lumang uniforme ni Elian noong elementarya. Ang mahalaga, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanloloko. Hindi po ako magiging katulad ni Papa. Sagot ni Elian noon, mariin, habang nakatitig sa isang maliit na altar na may larawan ng kanilang pamilya noong buo pa sila. Ako po ang magtataguyod sa inyo. Hindi naging madali ang daan. Natigil siya sa pag-aaral ng 2 taon matapos magka-dengue ang kanyang kapatid na si Joanna. Halos lahat ng naipon niya mula sa pagbebenta ng pandesal ay napunta sa pagbili ng gamot at bayad sa ospital. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang determinasyon niya. Nang makaipon ng sapat, nag-enroll siya sa isang alternative learning system para makapagtapos ng high school. Pagkatapos, tumuloy siya sa TESDA
upang mag-aral bilang automotive mechanic, isang desisyon na bagamat simple, ay naging tulay ng kanyang kinabukasan. Doon niya unang nakilala ang salitang dignidad, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa disiplina. Hindi man siya nakapagtapos sa kolehiyo, pinatunayan niya na ang teknikal na kaalaman ay kayang magsimula ng isang marangal na negosyo. Sa loob lamang ng 2 taon, matapos siyang mag-graduate sa TESDA, nagsimula siyang tumanggap ng mga freelance na pag-aayos ng sasakyan sa ilalim lamang ng trapal sa gilid ng kalsada. Sa ganitong pagkakataon, dumating si Isabela sa kanyang buhay. Sa isang relief operation para sa mga nasalanta ng Bagyong Ramil sa Bicol, pareho silang naging volunteers. Sa unang tingin pa lamang, hindi na siya makatingin ng diretso kay Isabela, hindi lang dahil sa ganda nito, kundi dahil sa ayos at tindig. Akala niya noon isa lamang itong spoiled na dalagang sosyal. Ngunit laking gulat niya nang makitang walang arte itong tumutulong magbuhat ng sako ng bigas, nagbuusang maglinis ng banyo at hindi alintana ang putik sa paa. "Hindi ako prinsesa, Elian," natatawang sabi ni Isabela nang minsan sumalo siya sa pagkahulog ng isang bigas na supot. "Isa rin akong tao na gusting makatulong." "Di halata," sagot ni Elian, sabay ngiti habang tinatanggap ang kapirasong suman na inabot nito. Habang tumagal, hindi na niya mapigilang mahulong sa dalaga. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Sa isip niya, hindi sila pareho ng mundo. Hanggang isang araw, mismong si Isabela ang nagtapat ng damdamin. "Bakit mo ako iniiwasan?" Tanong nito isang gabi habang nagpapahinga sila sa isang bakanting upuan sa evacuation center. "Dahil ayokong masanay ako sa isang bagay na alam kong baka hindi ko mapanindigan," sagot ni Elian. "Kung takot kang saktan ako, edi sabay nating iwasan yun. Pero wag mong ipagkait yung nararamdaman mo, Elian. Hindi naman kita pinili dahil sa estado mo. Pinili kita dahil sa puso mo." Mula noon, sinimulan nilang buuin ang relasyon nila. Simple lang, sabay kumakain sa karinderya. Minsan naglalaan sa park. Minsan dinadala ni Elian si Isabela sa kanyang simpleng tahanan, kung saan tinuturuan ni Aling Remy si Isabela kung paano gumawa ng lumpiang toge. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahalan, hindi maalis ang takot ni Elian sa mata ng ama ni Isabela. Hindi pa sila formal na ipinapakilala, ngunit sa bawat sulyap at salitang napapansin niya sa kwento ni Isabela, batid niyang hindi boto si Don Hilario sa kanya. "Hindi ka dapat matakot, Elian," ani Aling Remy minsang naikwento niya ito. "Kung totoo ang pag-ibig mo sa anak niya, balang araw makikita rin yon ng ama." Ngunit parang hindi sapat ang payo. Isang araw, sa gitna ng kanyang abalang pag-aayos ng isang delivery van, tumawag si Joanna. May iniinda na raw si Aling Remy, paninikip ng dibdib, panghihina at hirap sa paghinga. Isinugod nila ito sa public hospital kung saan nakumpirma ang sakit sa puso. Ang maliit na ipon ni Elian ay unti-unting naubos. Sa mga oras na hindi siya nasa shop, nagde-deliver siya ng second-hand na auto parts gamit ang hiram na motor. Kahit napapagod, hindi siya tumitigil. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Isabela ang kanyang sandalan. Walang reklamo, laging nariyan. Minsan nag-aabot ng gamot, minsan simpleng mensahe lang ng "kaya mo yan." Kaya't nang marinig niya mula kay Isabela na nais na raw siyang ipakilala kay Don Hilario sa isang formal na hapunan, parang biglang lumamig ang paligid. Para sa kanya, ito ang magiging pagsubok na hindi makina ang kalaban, kundi mata ng isang amang hindi pa siya tinatanggap. Ngunit habang papalapit ang araw na iyon, hindi niya alam na ang matandang basurero na palagi niyang pinagtitimpla ng kape sa shop ay hindi lang basta-basta. At sa bawat araw na lumilipas, ang hindi niya alam ay mas marami nang nalalaman tungkol sa kanya kaysa sa inaakala niya. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na eksena sa auto shop ang matandang basurero. Minsan ay tahimik lang siyang nag-aayos ng mga bote sa tabi, minsan naman ay abala sa pagwawalis ng bakuran at paghakot ng mga kalat sa likod ng garahe. Si Elian, sa kabila ng kaliwat kanang abalang dulot ng dumaraming customer, ay palaging may panahon para kamustahin siya at hindi nito tinatanggihan ang simpleng tulong na inaalok ng matanda.
Ngunit para ay Don Hilario, ang bawat galaw ni Elian ay obserbahan pa rin at ang tiwala ay hindi basta-basta niya ibinibigay. Kahit pa araw-araw ay nasasaksihan niya ang kabutihang asal ng binata. Isang umaga, sinadyang ibagsak ni Don Hilario ang isang supot ng basurang may laman na pira-pirasong basag na bote at natirang pagkain sa mismong tapat ng pinto ng shop. Hindi siya nagpakita ng intensyon na ayusin ito. Sa halip ay kunway tumalikod at naglakad papalayo. Sinusubok kung paano tutugon si Elian sa ganitong sitwasyon. "Kuya! Teka!" sigaw ni Elian mula sa loob habang lumalapit. Paglingon ng matanda, nakita niyang lumuhod si Elian sa kalsada upang isa-isang pulutin ang mga basag na bote at tinapay na nabasa sa kape. "Pasensya ka na, kuya. Di ko agad napansin na nabitiwan mo to. Baka masugatan pa ang ibang tao." "Sandali, may walis ako sa loob." Tumango lang si Don Hilario habang ang loob niya ay parang biglang napuno ng init. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Hindi niya inasahan na sa halip na ipasa sa iba ang problema, si Elian pa mismo ang mag-aako nito. Wala siyang nakita ni isang senyales ng pagkainis, ng pagmamalaki o pagmamataas. Sa halip, nakitaan niya ang binata ng pakumbaba at malasakit, kahit sa isang matandang tila wala namang halaga. Makalipas ang 30 minuto, inayos ni Elian ang natapong basura, nilinis ang paligid at saka muling lumapit sa matanda. "Kuya, kung gusto mo, sa loob ka na lang magpahinga. Mainit sa labas ngayon. May upuan sa may likod. Doon ka muna." Hindi na sumagot si Don Hilario. Tumango lang siya at sumunod sa loob. Habang naglilinis sa loob ng garahe, abala naman si Elian sa pag-aayos ng isang SUV ng isang kilalang kontratista. Sa kabila ng dami ng trabaho, hindi niya pinababayaan ang mga maliliit na bagay sa paligid. Ang mga screw sa sahig, ang pagkakasalansan ng mga tools at ang pagpapainom ng tubig sa mga helper. Habang nagmamasid mula sa likod, napansin ni Don Hilario ang ilang tauhan ni Elian. Mga kasamahan nito sa shop na tila may sariling opinyon tungkol sa kanya. Narinig niyang nagtatawanan ang dalawa habang palihim na itinuturo siya. "Akala mo naman kung sino? Tambay na basurero, parang alaga na ni boss." Bulong ng isa. "Baka ngang magmana pa ng shop yan eh." Sabay tawa ng isa pa. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagsalita pa ng masama, biglang sumulpot si Elian mula sa gilid. "Kung wala kayong respeto sa mga taong mas pinili ang marangal na trabaho kaysa magnakaw, mas mabuting lumabas na lang kayo sa shop na to." Mariin niyang sinabi, diretsong nakatitig sa mga mata ng dalawa. "Boss, biro lang naman." Pilit na tawa ng isa. "Wala akong pakialam kung biro. Hindi ako nagpapatawa rito. Kung ganyan kayo makitungo sa mga taong mas mababa ang estado sa inyo, hindi kayo bagay dito. Ang shop na to para sa lahat ng marangal, hindi para sa mapangmata." Kahimik na lumayo ang dalawa at muling bumalik sa trabaho. Samantalang si Don Hilario sa likod ng kaunting agwat ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Muli, hindi siya pinrotektahan ni Elian dahil may kapalit, kundi dahil sa paninindigang personal ng binata. Lalong tumibay sa kanya ang tanong, paano nagkaroon ng ganitong klaseng prinsipyo ang anak ng isang labandera? Sa kabila ng kahirapan, saan humuhugot ng tapang at dangal ang lalaking ito? Kinagabihan, sa kanyang tahimik na bahay, muling nagbukas ng lumang wine si Don Hilario. Binuksan niya ang isang lumang album at sa gitna nito ay larawan ng kanyang yumaong asawa, si Celia. Ang babaeng buod sa ganda ay kilala sa kababaang loob. Nakasuot ito ng simpleng puting blouse sa larawan. May hawak na batang Isabela sa kanyang mga braso habang abala sa pagtuturo ng pagbasa sa mga batang kalye. "Kung buhay ka pa, anong sasabihin mo sa akin?" Mahinang tanong ni Don Hilario habang pinagmamasdan ang larawan. "Yung paniniwala mo sa kabutihan, yung pagpili mo ng dignidad kaysa yaman. Ganun ba talaga dapat?" Kinabukasan, bumalik siya sa shop. Ngayon,
May baon siyang pandesal at kape para kay Elian. Inabot niya ito habang ang binata ay nasa ilalim ng isang van. Abalang niluluwagan ang bolt ng under chassis. "Oh kuya, nagabala ka pa. Salamat ah," ngiti ni Elian. "Pasasalamat lang sa mainit mong pagtanggap sa tulad kong walang-wala," sagot ni Don Hilario. Sabay upo sa kahoy na bangko. "Hindi naman sukatan ang itsura kuya. Minsan ang marumi sa labas, siya pang malinis sa loob. Ang kinang ng damit, di laging kinang ng budhi." Hindi na nagsalita si Don Hilario. Pinakiramdaman niya na lang ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit kundi isang uri ng pagkalunod sa sariling kahihiyan. Unti-unti, naramdaman niyang humuhupa ang pagdududa at ang ingay ng kanyang utak ay napapalitan ng katahimikan ng kanyang damdamin. Sa loob ng mahigit isang linggo pa, araw-araw niyang sinamahan ang binata sa trabaho. Nakita niya kung paano ito magbigay ng libreng serbisyo sa isang matandang may-ari ng tricycle, kung paano ito tumulong sa isang bata na nadapa sa bangketa, at kung paano nito sinusustentuhan ang ina niyang may sakit sa pamamagitan ng karagdagang sideline sa gabi. Hindi ito scripted, hindi ito palabas, hindi ito dahil sa gusto nitong mapansin. Ito ay si Elian, kung sino siya sa harap ng Diyos at ng mundo. At sa mga oras na yon, doon pa lang unti-unting gumuguho ang plano ni Don Hilario na patunayan ang kabaligtaran. Dahil ang binatang ito, sa kabila ng pagiging mekaniko at anak ng mahirap, ay may hawak na batong hindi kayang basagin ng duda, ang kanyang prinsipyo. Umiikot na ang balita sa mga kapitbahay at mga kalapit tindahan na may paparating na kasalan sa pagitan ng mekanikong si Elian at ng dalagang mayaman na madalas niyang kasama sa karinderya, si Isabela. Hindi man ito kumpirmado sa media, mabilis kumala ang usap-usapan. Lalo na't nakikita nilang minsan ay may dalang mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng auto shop at may babaeng tagalang-galang ang anyo na bumababa rito para asikasuhin si Elian. Sa kabila ng ingay sa paligid, nanatiling tahimik si Elian. Hindi niya ipinagmamakaingay ang relasyon nila ni Isabela at mas lalong hindi niya nais na bigyan ng kulay ang anuman. Hindi niya ito ginagawa dahil nahihiya, kundi dahil naniniwala siya na ang pagmamahalan ay hindi kailangang ipagsigawan, kundi panindigan. Isang araw, habang nililinis ang loob ng lumang sasakyan na dadalhin niya sa car show ng barangay, nakita ni Don Hilario na may ibinubulsa si Elian na papel. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit laking gulat niya nang bumungad ang laman ng envelope na nilapag ni Elian sa mesa sa tabi. Isang plano ng maliit na garage extension na tatawaging libreng auto clinic para sa senior drivers. Lumapit siya at pinakiramdaman ang pag-uusap ni Elian at ng matandang kontratistang kausap nito. "Sigurado ka ba rito, hiho?" tanong ng matanda. "Hindi naman ito kikita. Puro libre ang serbisyo mo." "Hindi kita ang habol ko, Mang Rolly. Gusto ko lang may mapuntahan ang mga matatandang tsuper na wala ng pambayad sa mamahaling service. Kung kaya naman ng shop, ibigay natin." Tumango si Mang Rolly. Tila ikaw pa ang tumutulong kahit ikaw na nga ang gipit. "Nakakaraos po basta't totoo ang hangarin. Tsaka utang ko sa mga tulad nila ang inspirasyon ko sa buhay." Tahimik lang si Don Hilario. Kung dati ay sinusubukan pa niyang humanap ng bahid sa pagkatao ni Elian, ngayon ay parang siya pa ang nakakaramdam ng hiya sa bawat bait at malasakit na nakikita niya rito. At sa mga sumunod na araw, hindi na lang simpleng obserbasyon ang ginagawa niya. Nagsimula na siyang magtanong-tanong. Isang gabi, kinausap niya si Telia, ang matagal na niyang sekretarya at matalik na kaibigan ng yumaong asawa. "Telia, ipasilip mo nga sa akin ang record nitong si Elian. Lahat. Kung saan nag-aral, kung sino mga magulang, ano ang trabaho, lahat. Don, sa tagal ng panahon, ngayon lang kita narinig magtanong ng ganyan tungkol sa isang tao. Dati, isang tingin mo pa lang, may hatol ka na. Ngayon ko lang kasi naranasan na hindi ako makapaghusga." Kinabukasan, iniabot ni Telia ang isang folder. Doon nakasaad ang simpleng kwento ng buhay ni Elian, ang kahirapan, ang mga naiwang marka sa paaralan at ang pagpupursige sa kabila ng mga kakulangan.
Walang bahid ng bisyo. Walang record ng anumang reklamo o gulo. Sa halip, puro rekomendasyon at papuri mula sa mga community leaders na dati niyang pinagsilbiran bilang volunteer repairman sa barangay. Habang binabasa ni Don Hilario ang file, hindi niya maiwasang mapaisip. Ilang taon na niyang hinahanap ang lalaking maaaring tumayong haligi para sa kanyang anak. Pero tila hindi siya kailanman naghahanap ng puso, kundi papel. At ngayon, ang lalaking pinakainaayawan niya ay siya pa palang may pusong higit sa inaasahan. Isang araw, nakatanggap si Elian ng tawag mula kay Isabela. Nasa airport na ito, pabalik mula sa Cebu, kung saan siya ipinadala ng kumpanya para sa isang sustainability conference. Sa kanilang pag-uusap, muling nabanggit ni Isabela ang matagal na nilang plano, ang simpleng kasal sa simbahan sa Tagaytay, kung saan ang ina nitong si Celia ay dating ikinasal kay Don Hilario. Bukas, gusto kong kausapin ka ni Papa, sabi ni Isabela. Ayokong ipilip, pero gusto kong marinig niya mula sa'yo kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi agad sumagot si Elian. Nakatingin siya sa basurero sa gilid ng shop, na siya pa ring si Don Hilario. Walang kamalay-malay si Isabela. Isabela, sigurado ka bang handa na si Don Hilario? Baka hindi niya pa rin matanggap. Basta, hayaan mo ako ang kumausap. Mahal kita, Elian, at pag-uwi ko bukas, gusto kong magkaalaman na. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan. Kinagabihan, habang pauwi na si Don Hilario mula sa shop, dala ang kanyang karton at kariton, inatake siya ng paninikip ng dibdib habang naglalakad sa madilim na eskinita. Nabitawan niya ang kariton at napaupo sa semento, hawak ang kanyang dibdib at nahihirapang huminga. Eksaktong nadaanan siya ni Elian na noon ay pauwi rin. Agad siyang tumigil, isinandal sa pader ang matanda at tinawag ang isang tricycle driver upang isugod ito sa ospital. Kuya, huwag kang magsalita. Ako na ang bahala. Sandali lang. Nang makarating sila sa emergency room, walang pagkakakilanlan ang matanda. Inasikaso ni Elian ang papeles, isinalam sa ECG at doon lumabas ang babala. Unstable ang kondisyon. Agad niyang inilabas ang sarili niyang ipon, pera na sana'y nakalaan sa foundation na binubuo niya. Kung kailangan ng down payment, ako na muna. Huwag niyo pong hayaang pabayaan ang matanda. Pagka-uwi niya kinabukasan, tinawagan niya si Isabela upang sabihin ang nangyari. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nabanggit niya ang pagkakakilanlan ng basurero. Matagal ko na siyang tinutulungan, isa. Laging nandoon sa shop. Mabait, tahimik, may tinatago, pero may dignidad. Sinugod ko siya sa ospital kagabi. Sa di kalayuan dako, habang kausap si Elian sa telepono, dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Isabela sa cellphone. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ama sa kanyang wallet at napabuntong hininga. Siya ang ama ko, Elian. Saglit na natahimik si Elian. Anong sabi mo? Siya si Don Hilario, ang ama ko, ang basurero na matagal mong tinutulungan. Pumupunta siya roon para pagmasdan ka, para subukin ka. Napatigil si Elian. Parang biglang nanigas ang kanyang katawan sa pagkakaupo sa kama. Parang lahat ng kabutihan at pagtitiwala na naibigay niya ay biglang bumaliktad sa isang iglap. At sa untong iyon, parang biglang tumigil ang mundo. Ang lalaking itinuring niyang kaibigan sa katauhan ng isang basurero ay hindi pala basta matanda lang, kundi ama ng babaeng pinakamamahal niya. Tahimik ang buong palibid ng ospital kinabukasan habang naruroon si Elian sa waiting area. Hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan. Sa kabila ng lahat ng pagtulong niya, ng pagtanggap niya sa isang matandang akala niyang pulubi, hindi niya kailanmang inisip na ito pala ay si Don Hilario. Ang mismong taong kinatatakutan niyang hindi kailanmang magiging boto sa kanya. Sa bawat pag-abot niya ng pagkain, sa bawat pag-abala niya para linisin ang kalat, sa bawat tapat na kilos niya, lahat pala'y nasusukat, sinusuri, sinusubok. Buong akala ko, kaibigan siya. Mahina niyang nasambit habang nakaupo, hawak ang mug ng malamig na kape. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, mahiya o matuwa. Ang pagkalito niya ay parang usok na hindi niya maipagpag sa isip.
Kaya't nang lumabas ang nurse mula sa ICU at tinawag ang kanyang pangalan, parang hindi siya agad matagalaw. Sir Ilian, pwede na po kayong pumasok saglit? Gising na po si Sir Hilario. Pero ilang minuto lang ha, kailangan pa rin niyang magpahinga. Tahimik na tumango si Ilian. Sa bawat hakbang papunta sa silid, parang unti-unti siyang nilulunod ng bigat ng katotohanan. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang matandang nakahiga. May oxygen tube sa ilong at bahagyang maputla. Ngunit sa kabila nito, matalim pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang matagal na niyang pinakikiramdaman. Ngunit na yun pa lamang niya tunay na nakilala. Magandang umaga, Don Hilario. Mahina ngunit diretsyo niyang bati. Hindi mo kailangang tawagin akong Don. Ngayon mo pa lang ba talaga ako kikilalanin? Mahina ang boses ng matanda, ngunit tagos sa dibdib ang mga salita. Gusto ko sanang tanungin kung bakit, pero baka wala na ring saysay. Hindi kita sinaktan, Elian, sagot ni Don Hilario, habang pinipilit bumangon. Sinubok lang kita. Sa paraan ko, gusto kong malaman kung sino ka kapag hindi ka alam ng mundo. Kapag wala kang alam na may mata sa likod mo. Pero hindi ba may hangganan din ang pagsubok? Napalunok si Elian. Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit malaman na lahat ng pagkakaibigan, lahat ng paggalang ko sa'yo, ay isang eksaminasyon lang pala para sa'yo? Matagal bago nakasagot si Don Hilario. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elian ng matanda na bahagyang nagdilim, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Hindi ko alam kung paano kita lalapitan bilang ama ng babae mong mahal. Takot akong hindi mo ko igagalang kung suot ko ang aking apelyido. At takot din akong ang respeto mo'y bunga lang ng takot sa pangalan ko, hindi sa pagkatao ko. Umupo si Elian sa gilid ng kama. Sa loob lang ilang minuto, walang nagsalita. Tanging tunog ng monitor at huni ng hangin mula sa aircon ang maririnig. Hindi ko sinadyang mahalin si Isabela para mapasaiyo ang yaman niyo, bulong ni Elian. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung sino ka. Tumango si Don Hilario at nakita ko iyon. Kaya sa kabila ng panlilinglang ko, salamat, hindi mo ako tinrato ng masama. Pinulungan mo pa ako. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili niya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, umuwi si Elian na mas mabigat ang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod ng damdamin. Wala siyang alam kung paano babalikan si Isabela, kung paano siyang haharapin ngayon na nalaman na niya ang lahat. Gusto niyang manahimik muna. Gusto niyang makaisip, mag-isip, at higit sa lahat, makapagdesisyon kung ano nga ba ang susunod niyang gagawin. Habang siya'y naglalakad pa uwi, tinawagan siya ni Isabela. Hindi niya agad sinagot. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may mensahe itong ipinadala. Elian, gusto kong magkita tayo. Hindi ko alam kung saan ka ngayon, pero kahit anong desisyon mo, gugustuhin kong marinig yon sa personal. Kinabukasan, hindi pumasok si Elian sa shop. Hindi rin siya tumuloy sa pagkikita nila ni Isabela. Sa halip, nagtungo siya sa isang bukid sa Bulacan, kung saan dati siyang volunteer sa isang environmental project. Sa ilalim ng puno ng mangga, naupo siya habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dito niyang madalas hanapin ang sarili tuwing litong-lito siya. Sa likod ng katahimikan, pabalik-balik sa isip niya ang imahe ni Don Hilario, ang matandang basurerong itinuring niyang kaibigan. Nasa huli pala'y siya ring ama ng babaeng pinakaiiwasan niyang masaktan. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa auto shop. Tahimik lang siya, hindi nakikipagkwentuhan, hindi rin pumapansin. Alam ng mga tauhan niya na may bumabagabag sa kanya, pero walang nagtangkang mangyalam. Hanggang isang gabi, dumating si Isabela, walang kasama, suot ang simpleng puting blouse at maong. Wala sa mukha nito ang galit ni panguusig. Sa halip, pawang pagod at pag-aalala. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito habang nakatayo sa labas ng garahe. Tahimik na tumango si Elian. Pinapasok niya ito at naupo sila sa lumang kahoy na bangko sa likod ng shop, kung saan sila unang nag-usap ng malalim. Alam kong nasaktan ka at hindi ko masasabi kung paano ko maibabalik ang tiwalang iyon. Pero gusto kong sabihin, wala akong alam sa ginawa ni Papa. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Hindi ko alam kung galit ako, sagot ni Elian.
Pero sigurado ako sa isang bagay. Pagod na akong sukatin, pagod na akong patunayan ang sarili ko. Hindi ko alam kung dapat pa akong lumaban para sa atin. Hinawakan ni Isabela ang kamay niya. Kung hindi ka na lalaban, ako na lang ang lalaban. Dahil ikaw lang ang lalaking nakita ko na lumaban para sa lahat, pero hindi para sa sarili. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Elian. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng salita, parang may bumigay sa loob niya. Sa dami ng sinikap niyang patunayan, sa huli, ang tunay na nagpapatatag sa relasyon ay hindi ang tagumpay, kundi ang pag-unawa. At habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng mahinang ilaw ng shop, tahimik lang silang magkahawak ng kamay. Hindi pa sigurado kung ano ang kasunod. Pero sa gitna ng mga panlilinlang, pagsubok at sakit, ang isa lang ang malinaw. Totoo pa rin ang pagmamahal. At minsan, sapat na yon para magpatuloy. Makalipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang lihim ni Don Hilario, ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga puso at isip ng mga taong sangkot sa pagsubok. Umalik sa trabaho si Elian, pero hindi na siya kagaya ng dati. Mas tahimik, mas seryoso at mas mapagusa. Wala na ang dating kwela at maingay niyang pagbati sa mga tauhan sa shop. Wala na rin ang matagal na kwentuhan tuwing break time. Kapansin-pansin ang bigat sa kanyang mga balikat. Ila ba bawat araw ay isang tanong kung tama pa bang ipagpatuloy ang landas na pinili niya. Si Isabela naman, bagaman pilit na ipinapakita ang lakas sa harap ng ama, ay unti-unting nababali sa loob. Hindi niya inaasahan na darating sa punto na magkakaroon ng lamat ang samahan nilang mag-ama dahil sa isang bagay na sa mata ng iba ay maliit, ang pagmamahal. Ngunit para kay Don Hilario, ito'y usapin ng prinsipyo. At kahit nagsimula na siyang makakita ng kabutihan kay Elian, hindi niya pa ring lubusang maipahayag ang kanyang pagsang-ayon. Marahil dahil na rin sa sariling pride na ayaw pa ring magpatalo sa ideya ng isang mekanikong ako sa pangalan ng kanilang lahi. Anak, wika ni Don Hilario isang gabi habang kumakain sila ng hapunan sa bahay. Bakit hindi mo muna ipagpaliban ang kasal? Hindi dahil sa ayaw ko, pero sa dami ng nangyari, baka kailangan muna ninyong magpahinga. Tiningnan siya ni Isabela ng diretsyo, matalim ngunit hindi galit. Hindi ba't ikaw dahilan kung bakit kami napagod? Kung hindi ka nagpanggap, kung hindi mo kami pinagdudahan, baka ibang usapan na ngayon? Ginawa ko lang yon para sa'yo. Ayokong masaktan ka sa huli. Mas nasaktan ako sa ginawa mo, pa. Kasi ipinakita mo kung gaano kakababa ang tingin mo sa taong pinili ko. Hindi na sumagot si Don Hilario. Binitiwan na lang niya ang kubyertos at dahan-dahang tumayo. Iniwan sa lamesa ang isang plato ng tinolang manok na hindi niya halos nagalaw. Pag-akyat niya sa kanyang silid, tahimik siyang nauo sa tabi ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang tanawin ng city light sa labas. Sa kabila ng mga ilaw, ramdam niyang madilim pa rin ang paligid. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naisip niyang baka siya nga ang mali. Samantala, si Elian ay lumayo muna sa shop ng isang linggo. Nagpaalam siya sa kanyang mga tauhan na kailangang magpahinga. Ngunit ang totoo, gusto niya lang hanapin ang katahimikan. Dinala niya ang kanyang motor at nagtungo sa kanilang lumang bahay sa Santa Maria, kung saan nandoon pa rin ang kanyang inang si Aling Remy, bagamat mas mahina na at laging may iniindang pananakit sa dibdib. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng tahimik na yakap ng kanyang ina. Anak, mukhang mabigat ang dinadala mo. Gusto mong ilabas? Umiling si Elian. Ayoko munang pag-usapan, Nay. Gusto ko lang po kayong makasama. Sa sumunod na mga araw, inalagaan niya ang ina, nagluto ng almusal, nagtanim sa likod ng bahay at nag-ayos ng tumutulong bubong. Bumalik siya sa mga gawain ng dati, isang simpleng anak na ginagampanan ng papel ng haligi ng pamilya. Ngunit sa bawat kilos niya, sa bawat ngiti sa kanyang muka, nandoon pa rin ang bigat na hindi niya maalis. Isang gabi habang nagpapahid siya ng langis sa likod ni Aling Remy, bigla itong nagsalita. Alam mo anak, may mga sugat sa puso na hindi mo kayang gamutin agad. Pero huwag mong hayaang manatili kang galit kahit sa sarili mo.
Napatingin si Elian sa kanyang ina habang hawak pa ang maliit na botelya ng coconut oil. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya, Nay, pero parang may pader sa pagitan namin ni Isabela ngayon at ang sakit kasi hindi naman namin to ginusto. Baka oras na para ikaw naman ang humawak ng direksyon. Huwag mong hayaang ang desisyon ng iba ang magtakda kung saan patungo ang pagmamahalan ninyo. Napayuko si Elian. Ramdam niyang tumama ang mga salita. Marahil nga, kailangan niyang lumaban muli. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga pinangarap niyang buuin, kasama si Isabela. Sa kabilang banda, nagsimula ring pag-isipan ni Don Hilario ang sarili niyang mga hakbang. Habang nagpapagaling pa rin, nagbalik tanaw siya sa mga panahon na kasama niya ang yumaong asawa. Kung gaano kadalas nitong ipaglaban ang mga pinaniniwalaan, kahit palaban sa mundo. At doon niya napagtanto na si Isabela, sa likod ng pagiging mahinahon at mapagmahal, ay taglay rin ang lakas at tapang ng ina nito. At marahil, iyon din ang dahilan kung bakit minahal siya ni Elian. Kaya't nang malamang iniurong muna nina Isabela at Elian ang planong kasal, napaisip siya ng malalim. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil alam nilang hindi pa handa ang paligid na tanggapin ito. Ngunit higit sa lahat, gusto nilang hanapin muli ang koneksyon sa isa't isa nang walang alinlangan. Isang umaga, sa unang pagkakataon mula nang magkalamat ang samahan, nagtungo si Don Hilario sa auto shop, hindi bilang basurero, kundi bilang siya mismo. Suot ang kanyang simpleng long sleeves, may dalang maliit na sobre. Walang bodyguard, walang sekretarya at walang anunsyo. Naabutan niya roon si Elian, abala sa pag-ayos ng tambutso ng isang motorsiklo. Pagkakita sa kanya, tumigil si Elian at dahan-dahang inilapag ang hawak na tools. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Don Hilario? Lumapit si Don Hilario. Wala akong ipapagawa, gusto ko lang sanang ibigay ito. Iniabot niya ang sobre, binuksan iyon ni Elian, isang liham. May iilang salita lang doon, pero tagos sa puso. Salamat sa pagtanggap mo sa akin bilang ako. Pasensya sa hindi ko pagkakaintindi noon. Kung sakali mang may pagkakataong muli, gusto kong makilala ka, hindi bilang basurero, kundi bilang ama ng babaeng mahal mo. Tahimik lang si Elian. Walang agad na tugon. Ngunit sa mga mata nito, may bahagyang paglayo ng ulap, senyales na unti-unti may liwanag ng bumabalik. Lumipas ang 3 buwan mula nang humupa ang unos. Wala pang kasalang nangyari. Wala ring formal na anunsyo tungkol sa pagbabalik ng relasyon nina Elian at Isabela. Ngunit sa pagitan ng katahimikan at pagbubuo ng loob, unti-unting nagsisimula ang panibagong kabanata sa kanilang buhay. Hindi yun isang marahas o dramatikong pagbabalik, kundi isang tahimik, matiyaga at totoo na parang dahan-dahang sinisingagan ng araw ang lupang matagal nang natabunan ng ulap. Isang umaga sa isang malawak na eskinita sa Maynila kung saan idinadaos ang isang charity event para sa mga batang lansangan, makikitang abalang nag-aayos ng mga kahon ng regalo ang isang pamilyar na mukha, si Elian. Suot ang puting t-shirt na may logo ng bagong NGO na tinutulungan niya. Pawisan ngunit masigla. Sa tabi niya ay isang batang babae na may kapansanan sa paa. Inaabutan niya ng pagkain habang binibiro. Ano yan, Ate Liza? Mukhang 3 plato na yan ha? Baka ako pa ang maubusan. Tito Elian, masarap po kasi. Luto ni Ate Isa. Napangiti si Elian. Sa malapit, nakita niyang si Isabela ay abala rin. May hawak na clipboard habang kausap ang ilang social workers. Hindi man sila magkasama sa isang frame, pero halatang sabay silang kumikilos sa iisang layunin. Doon muling nakita ni Don Hilario ang anak at ang binata. Ngayon ay hindi na bilang magkahiwalay na mundo, kundi 2 taong pinili ang tumulong sa iba kahit sila mismo ay bagong sugat pa. Tahimik na dumating si Don Hilario sa event. Walang anunsyo, walang security escort. Bit-bit lang ang isang maliit na kahon ng donasyon mula sa kanyang kumpanya. Mula sa likod ng crowd, pinanood niya ang bawat kilos ng dalawa. At sa bawat galaw, nakita niya ang kumpirmasyon ng pagbabago
hindi lamang kay Elian, kundi pati na rin sa sarili niyang pananaw sa mundo. Habang nagbibigay ng mensahe ang event coordinator, biglang pinawag si Elian upang magbigay ng maikling pananalita. Halatang hindi siya sanay, ngunit hindi siya tumanggi. Sa totoo lang po, hindi ko talaga forte ang magsalita sa harap ng maraming tao. Panimula ni Elian, kasunod ng kaunting tawa ng mga nakikinig. Mekanikong galing sa ilalim ng sasakyan, hindi sa ibabaw ng entablado. Ngunit habang nagsisimula siyang nagsalita tungkol sa mga kabataang nangangailangan, sa halaga ng pagkakaroon ng paninindigan sa gitna ng kahirapan, at sa paggalang sa bawat uri ng hanap buhay, unti-unting nagpakawala ng emosyon ang bawat salitang binibitawan niya. Lumaki po akong akala ko, sapat na ang tahimik na pamumuhay. Pero darating pala sa buhay natin ang pagkakataong kailangan mong lumaban. Hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para ipagtanggol ang mga pinaniniwalaan mo. At higit sa lahat, ang mga taong mahal mo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na tila hindi niya inaasahang makikita roon. Si Don Hilario. Bitbit ang kahon ng donasyon, tahimik na tumingin sa kanya. Magandang pananalita. Wala sa tono ng politiko, pero may puso, sabi ng matanda, sabay abot ng kahon. Nagkatitigan sila, walang masyadong salita, pero sapat na ang tinginan para malaman nilang pareho na silang nasa parehong pahina. Tumango si Elian, salamat po sa pagdating nyo. Hindi ko palalampasin ang ganitong klaseng ovasyon, lalo na kung kayo ang punong abala. Kinabukasan, habang nag-aayos si Elian ng mga gamit sa shop, dumating si Isabela. Hindi ito naka-corporate attire, kundi simpleng pambahay. Nakasabit pa sa balikat ang maliit na bag na may lamang mga dokumento. Naaprubahan na yung request natin sa munisipyo. Bungad nito habang hawak ang folder. Ano yun? Tanong ni Elian habang sinisilip ang ilalim ng bonnet ng isang kotse. Yung lote sa sta. Maria, yung tinarget natin na magiging sentro ng auto school para sa mga kabataang auto school. Napangiti si Elian. Talaga? Ang bilis ng proseso. Sinabi kong may partner akong mekanikong walang oras magpahinga. Napilitang bumilis ang sistema. Napangiti silang dalawa. At sa sandaling iyon, tahimik na tumabi si Isabela sa kanya. Sa katahimikan ng shop, sa halimuyak ng langis at bakal, doon unti-unting bumuo ng panibagong plano ang dalawang pusong matagal nang nagtitiis. Samantala, sa bahay ni Don Hilario, nagsimula na rin ang pagbabago. Pinili niyang ipamana ang bahagi ng kanyang kumpanya kay Isabela, hindi bilang gantimpala, kundi bilang pagsubok at tiwala. Sa isang simpleng hapunan, ibinalita niya ito sa anak. Isa, gusto ko sanang ikaw na ang magpatakbo ng Ecotrans Division. Panahon na siguro para ikaw naman ang masubok. Napatigil si Isabela. Talaga pa? Ibinoto para sa kumpanya dahil anak kita. Kundi dahil nakita ko na ikaw ang may puso at prinsipyo na hindi ko inakalang manggagaling pa sa akin. At sa auna-unahang pagkakataon, matapos ng mahabang panahon, muling ngumiti si Isabela habang dahan-dahang niyakap ang ama. Hindi na ito halik ng paghingi ng tawad, kundi yakap ng pagsisimula. Sa huling bahagi ng linggong iyon, habang sabay na naglalakad sina Elian at Isabela sa lumang kalsada ng Sta Maria, kung saan nakatayo ang maliit na lote, pinanood nila ang paglubog ng araw sa dulo ng kalangitan. Simula ulit? Tanong ni Isabela habang hawak ang kamay ni Elian. Simula, pero mas matatag, mas totoo. Sa panahong ang pag-ibig ay madalas sinusubukan ng distansya, panghuhusga at kasaysayan, may mga pusong pinipiling manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang darating din ang tamang panahon. At para kina Elian at Isabela, ang panahon ng muling pagbuo ay hindi kailanmang huli. Basta't pareho nilang piniling lumaban, magpatawad at magsimula muli. Isang linggo matapos ang charity event, muling pinatawag si Elian sa opisina ng punong tagapamahala ng Imperial Holdings. Isang mahigpit na confidential meeting ang itinakda sa isang maliit na conference room sa ika-12 palapag ng kanilang gusali,
kung saan naghihintay si Don Hilario kasama ang board. Maayos ang pagkakaupo ng lahat. May nakahanda pang mainit na kape at mahihinang klasing tinapay sa lamesa. Ngunit halatang seryoso ang usapan. Pagpasok ni Elian, naramdaman niya agad ang bigat ng presensya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Ngunit sa puso niya, may isang desisyon na matagal na niyang ipinaglalaban sa kanyang sarili. Elian, bungad ni Don Hilario matapos siyang paupuin sa dulo ng mesa. Gusto kong maging klaro ito. May ilang board member na gustong bigyan ka ng pwesto bilang operations manager sa isa sa mga kumpanya natin. Iminungkahi nilang ilagay ka sa Ecotrans para masubukan ang partnership niyo ni Isabela sa mas masinsinang paraan. Wala itong kinalaman sa relasyon ninyo, kundi sa potensyal mong pamunuan. Tahimik si Elian. Tiningnan niya isa-isa ang mga miyembro ng board at saka bumaling kay Don Hilario. Salamat po sa tiwala. Pero kung papayag kayo, mas gugustuhin ko pong tanggihan ang alok. Nagkatinginan ang ilan sa loob ng silid. Napakunot noo ang isa sa mga board member. Anong dahilan, iho? Tanong ng matandang babaeng executive. Wala ka bang interes na patakbuhin ang kumpanya ng magiging asawa mo? Huminga ng malalim si Elian, hindi upang magpaliwanag, kundi upang tiyaking buo ang loob niya. Hindi po ako lumaban para kilalanin sa apelido o sa posisyon. Lumaban po ako para patunayan na ang prinsipyo at disiplina ay kayang tumindig kahit wala sa likod mo ang kapangyarihan. Ayokong magmukhang umangat ako dahil lang sa naging parte ako ng pamilya nyo. Mas gugustuhin kong tumayo sa sarili kong paa kahit maliit lang ang kinatatayuan ko. Hindi agad nakasagot si Don Hilario. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang niya si Elian, habang ang mga tao sa paligid ay nagtataka kung bakit mukhang hindi ito nabigla, kundi tila ba inaasahan na ang sagot. Kung iyan ang desisyon mo, sagot ni Don Hilario sa mahinahong boses, respetado ko iyon. Pero huwag mong isipin na wala kang lugar sa kumpanya. Lagi kang may pwesto dito, kahit hindi mo ito tanggapin ngayon. Tumayo si Elian sabay yuko. Salamat po, ang gusto ko lang po ay magsimula ng sarili kong landas at baka balang araw kung tatanggapin ng panahon, magkita tayo roon. Pagkatapos ng pulong na iyon, diretsyong nagtungo si Elian sa pinapagawa niyang maliit na compound sa Bulacan, isang pinagsamagang auto repair shop at training center para sa mga out-of-school youth. Kasama niya ang 3 niyang dating trainees mula sa Maynila at Santa Maria. Mula sa simpleng lumang lote, unti-unting nabubuo ang isang lugar na hindi lang magiging pagawaan, kundi paaralan ng disiplina at dangal. Bawat hollow block na nilalagay, bawat kawad ng kuryente na isinisingit sa mga pader, parang may kalakip na bahagi ng puso ni Elian. Hindi ito marangya, walang aircon, walang mamahaling pintura, pero bawat sulok nito ay may layunin. Habang inaayos ang signage na gawa lang sa kahoy, dumating si Don Hilario. Walang kasamang driver, suot lang ang simpleng polo at maong. Bitbit ang isang thermos ng mainit na kape. Ayos itong signage mo, sabi niya habang pinagmamasdan ang nakasulat sa harap ng gusali. Kagalang-galang, Auto and Life School. Ngumiti si Elian habang pinupunasan ang pawis. Hindi ko alam kung catchy siya, pero gusto ko sanang paalalahanan yung mga papasok dito kung bakit sila narito. Mas catchy kaysa sa mga multinational slogan. Sagot ni Don Hilario sabay abot ng kape. Tahimik silang dalawa habang naupo sa bangkong kahoy sa tabi ng gusali. Sa harap nila, ilang kabataang lalaki ang nagtatayo ng scaffolding. Isa roon ang anak ng dating junk collector na minsang nakilala ni Elian sa Maynila, at isa pa ay dating snatcher na nabigyan niya ng pangalawang pagkakataon. Wala akong yaman na maiiwan sa kanila, ani Elian, sabay turo sa mga binata. Pero kung kaya kong ituro sa kanila kung paano tumindig sa sariling paa, sapat na yon sa akin. Tumango si Don Hilario. Sa mata ng matanda, wala na ang duda. Wala na ang tanong kung nararapat ba ang binata sa kanyang anak. Dahil sa harap niya ngayon ay hindi na isang mekaniko lang. Isa na itong leader, isang lalaking hindi kailangan ng titulo
para kilalanin at hindi kailanman ginamit ang pagmamahal bilang hagdang paakyat. Nang sumunod na linggo, dumalo si Don Hilario sa unang graduation ng 6 na kabataang tinuruan ni Elian sa loob ng 3 buwang training. Sa munting programa, bawat estudyante ay nagsalita ng ilang salita tungkol sa pagbabago sa kanilang buhay. Isa ang nagsabing, "Dati, ako ang kinatatakutan sa kanto namin. Ngayon, ako na ang tinatawag para tumulong tuwing may sira ang tricycle nila." Pagkaapos ng programa, lumapit si Don Hilario kay Elian. Tahimik lang ito, hawak ang isang envelope. "Ano yan?" tanong ni Elian. "Scholarship grant. Pang second batch mo." Nagkatinginan sila. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Tinanggap ni Elian ang envelope, hindi bilang utang na loob, kundi bilang pag-asa. At sa huling gabi ng graduation week, habang nakaupo si Elian sa rooftop ng compound, dumating si Isabela. May dalang 2 plastic ng takeout food. Tahimik siyang umupo sa tabi ng binata, sabay abot ng isang supot. "Alam ko, masarap ang tagumpay, pero mas masarap pa rin ang lugaw na may itlog." Biro niya. Napatawa si Elian, sabay kuha sa pagkain. "Pangarap natin to, Isa," sabi niya. "At kahit hindi pa tayo kasal, salamat kasi sinamahan mo akong buuin ito." Hinawakan siya ni Isabela sa kamay. Wala sa singsing ang paninindigan, Elian. Nasa puso. At andito pa rin ako. Handa pa rin ako. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng katahimikan ng Bulacan, walang saksing politiko, walang engrandeng ilaw, ngunit naroon ang 2 taong, sa kabila ng yaman at kahirapan, sa kabila ng duda at galit, ay piniling manindigan, hindi para sa sarili lang, kundi para sa mas malaking dahilan, ang makapagbigay ng pag-asa sa mundong kailangan ng mas maraming tulad nila. Naging mas tahimik ang mga sumunod na buwan para kina Elian at Isabela. Hindi sila madalas makita sa social media o sa mga piling event ng Imperial Holdings. Nasa likod ng katahimikan ay naroroon ang patuloy na pagpapatibay ng kanilang relasyon. Wala munang engagement announcement, wala ring press release, at higit sa lahat, wala munang kasal na pinipilit. Para sa kanilang dalawa, hindi ang seremonya ang mahalaga, kundi ang panunumbalik ng tiwala sa isa't isa, sa sarili, at sa mga taong minsan nilang napaluhang hindi sinasadya. Isang hapon, muling nagkasabay sina Elian at Isabela sa lumang eskinita, malapit sa dating volunteer site nila sa Bicol. Bumiyahe sila roon para dalawin ang lumang community center na tinulungan nilang buuin noon. Ngayon ay may bagong pintura, mas maraming classrooms, at mas masayang mga batang naglalaro sa bakuran. Habang naglalakad sa baku-bakong daan, bitbit ni Elian ang isang supot ng pandesal at juice para sa mga bata. Habang si Isabela naman ay may hawak na lumang sketchpad na puno ng plano nila noon. "Naalala mo to?" tanong ni Isabela habang binubuklat ang sketchpad. "Dito natin unang iginuhit ang Garage for Hope, yung pangarap mong auto school para sa mga batang kalye." Ngumiti si Elian. "Oo, akala ko dati drawing lang talaga. Pero ngayon, unti-unti na siyang nagkakalaman. Sa bawat pader na tinayo mo, bawat estudyanteng natutong gumamit ng wrench at multimeter, doon ko nakita kung gaano katibay ang paninindigan mo. At doon ko rin nahanap ulit yung dahilan kung bakit kita minahal." Napahinto si Elian sa paglalakad. Tumayo sila sa ilalim ng lilim ng isang punong mangga, kung saan may nakaukit na Isabela plus Elian 2019 sa ahoy. Lumapit siya sa ukit, nilapat ang palad doon at humarap sa dalaga. "Isa, pasensya na kung minsan pinili kong lumayo. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil hindi ko kayang tanggapin noon na mahal mo ako sa kabila ng lahat. Parang hindi ako karapat-dapat. Pero ngayon, hindi na ako lalayo. Hindi dahil gusto kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil handa na akong itaya ang buong ako para sa atin." Dahan-dahang tumulo ang luha ni Isabela. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay niyakap niya si Elian ng mahigpit, hindi bilang pag-aari, kundi bilang kapareha sa laban,
sa buhay at sa lahat ng darating pa. Mula roon, naging mas malinaw ang landas na tinatahak nila. Hindi agad kasal ang naging desisyon, kundi isang bagong simula kung saan bubuuin nila ang mas matibay na pundasyon. At isa sa mga naging unang hakbang ay ang pagbabalik ni Don Hilario sa mga gawaing hindi niya kailanman nabigyan ng sapat na pansin. Ang pagbabalik loob sa simpleng paglilingkod. Sa tulong ni Elian at Isabela, sinimulan ni Don Hilario ang pagiging regular volunteer sa isang feeding program na pinamamahalaan ng dating estudyante ni Elian. Isang beses kada linggo, makikita siyang nagluluto ng lugaw, nagbabalot ng relief packs, o kaya na may nakikipaglaro sa mga batang lansangan. Isang eksenang hindi kailanman iisiping bahagi ng dating imahe ng isang matigas, istriktong bilyonaryo. Isang hapon, habang pinapaikot-ikot ni Don Hilario ang kutsara sa kalderong puno ng lugaw, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki, may butas ang damit at may sugat sa tuhod. "Tay, kayo po ba yung dati sa TV? Yung may malaking kumpanya?" "Baka kamukha ko lang," sagot ng matanda, sabay abot ng bowl ng lugaw. "Pero may nun po, tagaluto na lang kayo?" "Hindi lang basta tagaluto," ngumiti siya. "Tagatikim din at tagakwento." Mula sa pagiging estranghero sa mga ordinaryong tao, naging kaagapay na siya ng mga volunteer. Maraming hindi nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit wala na rin siyang pakialam. Sapagkat sa bawat araw na siya'y nagsusubo ng lugaw sa isang batang gutom, mas lalo niyang nararamdaman ang kabuuan ng sarili, hindi bilang negosyante, kundi bilang tao. Pagkalipas ng ilang buwan, isang araw ay biglang dumating si Elian sa bahay ni Don Hilario. Bitbit niya ang isang brown envelope at isang lumang plake ng kahoy. "Ano to?" tanong ng matanda habang inaabot ni Elian ang mga gamit. "Liham, personal, at tung plake galing sa unang batch ng trainees ng auto school. Gusto ka raw nilang pasalamatan." Binuksan ni Don Hilario ang sobre at binasa ang liham. Maikli lang, sulat kamay ng isa sa mga dating estudyante. "Sir Hilario, kung hindi po dahil sa scholarship nyo, baka ngayon isa na po akong gumagala sa kalsada o baka po bilang gona. Salamat kasi naniwala kayo sa proyekto ni Kuya Elian. Salamat kasi binigyan niyo po kami ng dahilan para magbago. Kahit hindi niyo kami kilala, tinulungan niyo kami. Salamat po, mula sa puso. Marlon D." Hindi napigilan ni Don Hilario ang mapaluha. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng emosyon, ngunit sa mga salitang iyon, parang pinawi ang lahat ng pagod at pagkakamali niya sa nakaraan. "Alam mo, Elian," sabi niya habang pinupunasan ng mata, "marami akong minadali sa buhay ko. Pero ang pinakamasarap pala ay yung mga dumarating ng dahan-dahan. Yung mga tiwala na hindi mo binili, kundi pinaghirapan mong ibalik. Iyon din po ang natutunan ko. Kaya nga sa susunod kong hakbang, gusto kong buo ang loob ko. Hindi lang sa iyo, kundi sa sarili ko." "Anong hakbang?" "Gusto ko po sanang hingin muli ang kamay ni Isabela, pero hindi na sa harap ng negosyo o ng pamilyang puno ng expectations. Gusto ko lang po siyang pakasalan bilang babae. Hindi bilang tagapagmana, hindi bilang anak mo, kundi bilang mahal ko." Tahimik na tumango si Don Hilario. "Kung sa huli, ikaw pa rin ang pipiliin ng anak ko, hindi ko napipigilan." "Hindi na po siya kailangan pumili," sagot ni Elian. "Dahil matagal na niyang pinili. Ang tanong lang, kailan ko uling haharapin yon na buo ang puso ko?" Sa dulo ng araw na iyon, habang papalubog ang araw sa ibabaw ng lugsod, magkatabi sa isang lumang upuan sa beranda, sina Don Hilario at Elian. Hindi bilang magkalaban sa prinsipyo, kundi bilang dalawang lalaking pinagbuklod ng iisang babae at ng iisang layunin. Ang muling buuin ang tiwala, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa sarili nilang pinagmulan. Sa katahimikan ng dapitapon, nabuo ang mga pangako. Hindi kailangang isigaw, kundi sapat ng isa-isang tinupad. Lumipas ang isang taon mula nang tuluyang manumbalik ang tiwala sa pagitan ni Don Hilario, Elian at Isabela. Sa panahong ito,
Hindi man madalas makita sa harap ng kamera ang tatlo, naging mas makabuluhan naman ang bawat araw nila. Hindi bilang tatlong taong konektado sa negosyo o estado, kundi bilang mga individual na piniling muling simulan ang buhay sa ilalim ng mas malinaw na liwanag ng pagkilala, respeto at pagmamahal. Ang dating maliit na garage school ni Elian ay ngayon ay may 3 sangay na, isa sa Santa Maria, isa sa Pampanga, at isa sa Batangas. Bawat sangay ay may kanya-kanyang training batch ng mga kabataang dati nasa lansangan. Ngayon ay marunong nang magkumpuni ng makina, magbasa ng electrical blueprint, at higit sa lahat, marunong nang sumagot ng opo na may galang at dangal. Si Elian ay hindi lamang trainer kundi tagapayo, minsan ama-amahan, minsan kuya, at sa lahat ng pagkakataon ay kaibigan na mga binibigyan niya ng pagkakataong magbagong buhay. Isang araw habang nagtuturo si Elian ng basic engine repair, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang senior trainees. "Sir Elian," sabi ng binatilyong may hawak na turnilyo, "may tanong po ako. Paano niyo po nalaman na ito ang gusto niyong gawin habang buhay?" Napangiti si Elian habang pinupunasan ang langis sa kanyang kamay. "Alam mo, hindi ko agad nalaman, pero noong unang beses akong tinanong kung pwede bang magbago ang isang katulad kong walang-wala, doon ko nasabi sa sarili ko, gusto kong maging sagot sa tanong na yon ng ibang tao. Gusto kong maging ebidensya na kaya." Samantala, si Isabela naman ay tuloy-tuloy sa kanyang corporate journey. Ngunit hindi na siya basta tinatawag bilang anak ng may-ari. Siya na ngayon ang pinuno ng Ecotrans Division ng Imperial Holdings, isang corporate unit na dati isinasantabi. Ngunit ngayon ay kilala na bilang isa sa pinakamatagumpay na sustainable logistics groups sa bansa. Mula sa pagiging environmental advocate sa mga NGO, ngayon ay isa na siyang CEO na hindi lang may utak kundi may puso. Sa isang investors conference, habang ipinapakilala si Isabela bilang guest speaker, hindi na iwasang mabanggit ang kanyang personal na kwento. "Narito ako ngayon hindi dahil sa yaman ng pamilya ko. Nandito ako dahil may mga taong naniwala na ang kabutihang intensyon ay kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa industriya. At ang taong unang nagturo sa akin yan ay isang mekaniko." Sabay ngiti niya sa mga nakikinig. "Ngayon po, siya na ang partner ko, hindi lang sa buhay, kundi sa bawat misyon ng pagbabago." Palakpakan ang sumunod, ngunit sa gitna ng tunog lang tagumpay, nanatiling simple si Isabela. Hindi siya pinatayan ng kamera, hindi siya sumakay sa glamour. Nanatili siyang totoo, gaya ng inaasahan ng ina niyang si Celia noong ito'y nabubuhay pa. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina, palagi niyang iniisip ang isang pangungusap na iniwan nito sa kanya noong siya'y maliit pa. "Anak, pag naging tagumpay ka, siguraduhin mong hindi ka magiging estranghero sa sarili mong pagkatao." At ngayon, habang hawak niya ang isang team na tumutulong sa mga maliliit na logistics providers, alam niyang hindi niya nalimutan ang kanyang pinagmulan. Samantala, si Don Hilario naman ay opisyal nang nagretiro bilang chairman ng kumpanya. Sa isang formal na dinner kung saan dumalo ang lahat ng senior officers ng Imperial Holdings, tahimik siyang tumayo at nagsalita bago iabot ang kanyang huling sulat bilang chairman. "Maraming taon kong pinangarap ang isang pamilya na buo, isang negosyo na walang bahid at isang pangalan na hindi kailanman masisira. Ngunit sa pagdaan ng panahon, napagtanto kong ang pangalan ay hindi mas mahalaga sa puso. Dahil kahit gaano katibay ang pader ng tagumpay, kung ang pundasyon ay takot, duda at pride, darating ang araw na guguho ito. At kaya ako nandito para aminin kung minsan akong naging dahilan ng pader. Pero salamat sa mga taong marunong magpatawad, ngayon po ay mas payapa ang puso kong iiwan ang trono." Tahimik ang lahat. Sa sulok ng hall, naroon sina Elian at Isabela, magkahawak ng kamay. Hindi para ipagmalaki ang tagumpay, kundi para pasalamatan ang sakripisyo. Pagkababa ni Don Hilario sa entablado, diretsyong lumapit ito kay Elian at sa harap ng lahat, marahang tinapik ang balikat ng binata. "Hindi kita tinuring na anak noon.
Pero ngayon, ikinararangal kong tawagin kang ganoon. Kinabukasan, sa simpleng family gathering sa bahay ni Don Hilario sa Tagaytay, muling nagsama-sama ang tatlo. Sa isang mahaba at kahoy na mesa, may inihandang luto si Elian. Adobong manok, sinigang na baboy at ginataang langka, paborito ni Isabela. May lumang plaka na tumutugtog ng kundiman sa likod. Habang si Don Hilario ay nag-aabot ng juice sa mga bisita, napawang mga dating kasambahay, trainees at kaibigan mula sa volunteer network. Ang saya pala kapag walang kamera, biro ni Don Hilario habang pinupunasan ng pawis. Mas masarap ang adobo kapag walang pressure. Sabay tawa ni Elian. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, dumating ang isang batang babae na hawak ang drawing pad. Ipinakita niya ito kay Isabela. Isang larawan ng isang babaeng may korona at isang lalaking may wrench, magkahawak kamay sa harap ng isang gusaling may nakasulat na Paaralan ng Pag-asa. Ano to, Mika? Tanong ni Isabela. Kayo po yan, sagot ng bata. Kayo po ang mag-asawang tumutulong sa amin. Nagkatinginan sina Elian at Isabela. Hindi pa sila kasal. Hindi pa formal ang lahat. Pero sa mga mata ng bata, sila na ang simbolo ng bagong yugto. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang nangangarap na maramdaman muli ang dignidad, respeto at tunay na pagmamahal. At sa pagtatapos ng gabi, habang abala ang lahat sa kwentuhan at musika, tumayo si Don Hilario at nilapitan si Isabela. Anak, kung handa ka na, baka oras na para ipagpatuloy niyo na ang naudlot. Ang alin pa? Sagot ni Isabela habang nakangiti. Ang kasal. Pero ngayon, hindi na bilang pagsubok, kundi bilang pagdiriwang. Tahimik lang na tumango si Isabela. Tumingin siya kay Elian at sa isang sulyap lang, alam na nila pareho ang sagot. Hindi na ito isang yugto ng paghihintay, kundi ng pagbubuo. Hindi para patunayan ang sarili, kundi para buuin ang tahanan ng pagmamahalan na matagal ng matatag. Kahit walang singsing sa simula. Sa wakas, dumating din ang araw na matagal nang hindi binibigkas, ngunit palaging nasa isip nina Elian at Isabela. Ang araw ng kanilang kasal. Ngunit taliwas sa inaasahan ng marami, walang engrandeng hotel, walang mamahaling bulaklak na iniimporta mula sa ibang bansa, at lalong walang press conference o media coverage. Sa halip, isang tahimik na resort sa tabing bundok ng Silang, Cavite ang napiling lugar ng seremonya. Isang lugar kung saan walang ingay ng syudad, kundi huni ng ibon, hampas ng hangin sa dahon at pagaspas ng tubig sa maliit na batis sa gilid ng resort. Isang simbahan na yari sa kahoy at pato ang piniling pagdausan ng kasal. Simple ngunit puno ng dignidad. Walang chandelier, walang carpet na kulay ginto, kundi luntiang mga palamuti mula sa lokal na hardinero at upuang gawa sa kawayan na pininturahan lamang ng puti. Sa likod ng altar, may malaking krus na yari sa kahoy na galing pa raw sa lumang simbahan sa Taal. At sa magkabilang gilid nito, mga bulaklak na ang karamihan ay donasyon ng mga mag-aaral ni Elian. Ang mga bisita ay hindi mga personalidad o may pangalan sa lipunan. Sila'y mga batang natulungan, mga dating trainee, volunteer at ilan sa mga kaibigan nilang tahimik na sumuporta sa kanilang laban. Isa-isang dumating ang mga ito sakay ng jeep, tricycle at ilang tangay na kasabit pa sa mga multicab. Ang ilan ay suot ang kanilang pinakamagandang barong o bestida, kahit alam mong minsan ay hiram lang ang mga ito. Sa gilid ng simbahan, nag-aayos si Don Hilario ng ilang kaldero ng pagkain para sa reception. Kasama ang ilan sa kanyang mga naging kaibigan sa feeding program, abala siyang nagtuturo kung paano ang tamang timpla ng pansit na isisilbi mamaya. Hil, dapat bawasan mo yung toyo, baka mapaalat. Biro ng matandang kusinero na si Mang Biboy. Tiwala lang tol, marunong na ako magluto ngayon. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa pakikisama, tugon ni Don Hilario, sabay tawa, habang pinapawisan sa ilalim ng tent. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa tabi ng simbahan, abalang inaayusan si Isabela ng mga dating trainees ni Elian na ngayon ay may sariling salon. Walang stylist na kilala, walang makeup artist na nagkakahalaga ng 100,000.
tanging mga kamay ng mga taong tinulungan nila, ngayon ay nagbabalik ng pabor sa mas personal at makahulugang paraan. Ma'am Isa, hindi po ito mamahaling make-up, pero tiyak po kaming lalabas pa rin ang natural niyong ganda. Sabi ng isa habang inaayos ang buhok niya. Hindi ko kailangan ng mamahaling make-up. Ang mahalaga, puso ang nanayos nito. Sagot ni Isabela habang ngumimiti sa salamin. Bakas sa mata niya ang kapayapaan na matagal na niyang inasam. Habang pinapatugtog sa loob ng simbahan ang instrumental version ng Sa Ugoy ng Duyan, nagsimula nang pumasok ang mga batang choir. Mga batang lansangan na ngayon ay bahagi na ng isang maliit na musical program na itinayo ni Elian para sa mga bata. Suot nila ang puting polo at light blue na palda o pantalon. At sa mata ng bawat isa ay makikita ang pagkamangha, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sila ang bahagi ng isang pangyayaring hindi nila akalaing mapapasama sila. Nang tumugtog ang unang nota ng wedding march, lumakad si Isabela sa gitna ng aisle. Walang suot na belo, walang bulaklak na tangan, kundi isang simpleng buke ng puting sampagita. Sa bawat hakbang niya, nakatitig si Elian mula sa altar. Suot ang isang puting barong Tagalog na siya mismo ang pumili sa palengke at sinadya niyang hindi lagyan ng burda para manatiling simple. Nang magkaharap na sila sa gitna ng altar, nilapitan ni Don Hilario si Elian at sa halip na iabot si Isabela gaya ng nakagawian, hinawakan niya ang mga kamay ng dalawa at nagsalita sa gitna ng katahimikan. Wala na akong maipamamanang korona, pero ang maipapasa ko sa inyong dalawa ay ang aral na pinakamahalaga sa akin ngayon, na ang pag-ibig na pinaghirapan at pinaglaban, kahit paulit-ulit masaktan, ay siyang pag-ibig na tumatagal. Hindi kayo nagsimula sa yaman. Nagsimula kayo sa dangal. At sana, yan ang maging pundasyon ng magiging pamilya ninyo. Mula sa gilid, napaluha si Manang Telia. Habang pinagmamasdan ang pangyayaring noon, ay inakala niyang imposibleng maganap. Dati, gusto lang nilang patunayan ang sarili sa isa't isa. Bulong niya sa isang kasamahang volunteer. Ngayon, hindi na nila kailangang patunayan kahit kanino. Matapos ang misa, lumipat ang lahat sa maliit na kubo-kubong itinayo malapit sa simbahan. Doon ginanap ang reception. Walang host, walang programang nakasulat sa tarp, kundi spontaneous na kwentuhan, harutan ng mga bata, at palakpakan tuwing may nagsasalita mula sa mga bisita. Nagbigay ng munting mensahe ang isang matandang tricycle driver na dating tinulungan ni Elian. Kung hindi po dahil sa libreng ayos ng preno na binigay ni Elian noong isang taon, baka na-aksidente na ako. Pero higit sa lahat, tinuruan niya akong muli ang magsalita ng may dangal. At ngayon, yung taong yon, ikinakasal sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Natawang lahat, lalo na si Isabela. Hindi dahil nakakatawang sinabi, kundi dahil ramdam ng bawat isa na totoo, at hindi lahat ng totoo ay kailangang maging komplikado. Sa gitna ng simpleng salo-salo, lumapit si Don Hilario kay Elian habang ito'y nagpapakain ng sopas sa isang batang may kapansanan. Ngayon ko lang napagtanto, Elian, wika ng matanda, na hindi mo kailanman sinubukang bilhin ang respeto ko. Hinintay mong kusa ko itong ibigay. At yun ang dahilan kung bakit narito ako. Hindi lang bilang saksi, kundi bilang ama. Tumango si Elian, hindi nagsalita. Sa halip, marahang pinisilang kamay ng matanda at muling bumalik sa pakikipaglaro sa mga bata. Sa pagtatapos ng gabi, habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok ng silang, lumapit si Isabela kay Elian sa ilalim ng punong nara sa gilid ng resort. Tahimik silang naghawakan ng kamay habang pinagmamasdan ang langit na unti-unting nilalamon ng dilim. Hindi man ito kasalang gaya ng inaasahan ng marami, sabi ni Isabela, pero ito ang kasalang pinangarap ko. Hindi natin kailangan ng engrandeng simula, sagot ni Elian. Ang mahalaga, sabay nating buuin ang bawat hakbang mula rito. Sa ilalim ng nahuhulog na mga dahon, sa gitna ng halakhak at musika mula sa mga taong may pusong pinili ang kabutihan, nagtagpo ang dalawang kaluluwang
matagal nang inilayo ng pagdududa. Ngayon ay nagsusumpaan ng panghabang buhay na pagmamahal. Hindi sa harap ng korona, kundi sa harap ng sarili nilang dangal. Sa paglipas ng ilang buwan mula nang ikasal sina Elian at Isabela, mas lalong tumibay ang kanilang samahan, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang magkaagapay sa adbokasya, sa negosyo at sa paglilingkod. Walang engranding honeymoon, walang social media announcement na may hashtag ng destinasyon. Ngunit sa bawat umagang sabay nilang nilalampasan at bawat gabi ng payapang pagtulog, naroroon ang pakiramdam ng tagumpay. Hindi dahil sa material, kundi dahil sa katahimikan ng pusong may kapiling na karamay at kaibigan. Sa unang araw ng taon, sabay na inilunsad nina Elian at Isabela ang isang bagong proyekto. Isang scholarship foundation na magbibigay ng full support sa mga kabataang gustong pumasok sa technical na larangan. Tinawag nila itong Ginhawa Scholarship Program at ang unang batch ng mga iskolar ay pinili mismo mula sa mga sulok ng lansangan, mga bata mula sa Payatas, Baseco at Tondo. Sa seremonya ng paglulunsad, pinangunahan ni Don Hilario ang pagbubukas, hindi bilang guest of honor, kundi bilang volunteer sponsor. Nakatayo sa maliit na stage sa harap ng mga estudyante, suot ang simpleng polo, humawak siya ng mikropono at tumingin sa mga batang halatang baguhan sa ganoong klasing pagtitipon. Dati, akala ko ang tagumpay ay sukatan ng kung gaano karaming pera ang naipon mo. Pero natutunan ko na ang tunay na yaman ay kung ilan ang natulungan mong magsimulang muli. At sa gabing ito, gusto kong sabihin sa inyo, hindi kami narito para iligtas kayo. Narito kami para ipaalala na kaya ninyong iligtas ang sarili nyo kung bibigyan kayo ng pagkakataon. Sa huling bahagi ng programa, inabot ni Elian ang unang plake ng pagkilala sa isa sa kanyang mga trainee na ngayon ay isa ng certified mechanic at nagtuturo na rin sa bagong batch. Nang tawagin si Jeric, isang dating batang kalye na ngayon ay may sariling maliit na repair stall sa gilid ng palengke, hindi mapigilan ng binata ang emosyon habang tinatanggap ang parangal. Kuya Elian, Ate Isabela, kung wala po kayo, makaisa ako sa mga nakasama sa statistics ng mga nawawalang kabataan. Pero dahil pinaniwalaan niyo ako, may dahilan na akong bumangon araw-araw. Kasabay nito, inilahad din ni Isabela ang susunod. Ang pilot site ay tatayo sa probinsya ng Quezon, kung saan mataas ang dropout rate sa high school at kulang na kulang ang job training facilities. Samantala, sa piling niyang bahay sa tabi ng dagat sa San Juan, Batangas, pinili ni Don Hilario na manirahan ng simple. Isang bahay na gawa sa bato at kahoy, may maliit na hardin at lumang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Dito siya kadalasang nagbabasa ng libro, nag-aalaga ng ilang halamang gamot at tumatanggap ng mga batang nais niyang payuhan. Sa tuwing may bumibisitang dating iskolar ni Elian o volunteer ni Isabela, isa lang ang lagi niyang tinatanong, anong klase ng tao ka ngayong wala nang sumisigaw sa'yo? Kung ikaw na lang ang sarili mong tagapanood, magugustuhan mo ba ang kwento ng buhay mo? Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng maliit na bonfire kasama sina Elian at Isabela, napatingin si Don Hilario sa bituin. Alam niyo ba, wika niya, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito katahimik. Hindi katahimik na walang ginagawa, kundi katahimik na may tinig sa loob kong nagsasabing, tama na, ito na. Tumawa si Elian sabay abot ng tasa ng mainit na tsa. Hindi pa tapos, Tay. Marami pa tayong pwedeng gawin. Hindi ko sinasabing tapos. Ang sinasabi ko, ngayon lang ako naging payapa. At kung matatapos man ang buhay ko bukas, ayos lang. Dahil hindi ako mamamatay na may galit sa dibdib. Habang sumasayaw ang apoy sa harap nila at marahang humahampas ang alon sa di kalayuan, nanatili silang tatlo. Magkasama hindi sa kataasan ng entablado kundi sa payak na lupa kung saan itinanim ang tunay na pagsisisi, pagpapatawad at pagtutuwid ng landas. Sa susunod na buwan, tinanggap si Elian bilang isa sa mga awardee ng Gawad Bayan para sa edukasyon at pangkabuhayang adbokasya. Nang umakyat siya sa entablado,
Hindi siya nagsalita bilang eksperto o lider. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para tumindig sa harap ng mga estudyanteng naroon. Hindi po ako tagapagturo ng tagumpay. Isa lang po akong paalala na ang sugatang pagkatao, kapag binigyan ng tiyansa at niyakap ng tama, ay kaya pa ring lumaban, magbago at magmahal. At kung may aral man kayong mahahanap sa buhay ko, sana po ay ito. Kahit kanino galing ang kabutihan kapag tinanim sa dangal tumutubo. Pagkatapos ng palakpakan, tumayo si Isabela mula sa audience at lumapit sa kanya sa entablado. Hawak nila ang isa't isa, at sa mata ng lahat, sila na ang tunay na ehemplo ng pag-ibig na nilampasan ang agwat ng estado, ang saklap ng pagdududa, at ang mga sugat ng lumipas. Sa pinakahuling gabi ng taon, sa maliit na kalsadang dati tinuturing na tambakan ng basura, ginanap ang huling feeding program ni Don Hilario para sa taon. Kasama sina Elian at Isabela, nagsilbi silang tatlo sa mga bata, matatanda at magulang na wala pa ring permanenteng tirahan. Hindi nila ito ginawa para sa kamera. Wala ni isa mang media outlet sa paligid. Tanging isang lumang gitara, ilang mesa, mainit na lugaw, at liwanag ng parol ang saksi. Gusto niyo po ba ng tirang pansit? Tanong ng batang pulubi na may kasamang sanggol. Mumiti si Elian. Hindi tira yan. Para talaga yan sa'yo. Nang bigla namang tinanong ng bata si Don Hilario, kayo po ba ang may-ari ng lugar na to? Tumingin si Don Hilario sa paligid, sa mga taong masaya, sa liwanag na hindi galing sa kuryente kundi sa puso at sumagot. Hindi ako may-ari ng lugar na to, pero sana isa ako sa mga dahilan kung bakit may liwanag dito. At doon, sa kalmadong gabi, sa simpleng kalye na dati puno ng basura, ngayon ay may musika, may tawanan at higit sa lahat, may pag-asa. Isang yugto ng kwento ang natapos, ngunit isang panibagong kabanata ang nagsisimula. Hindi na tungkol sa pagsubok, kundi sa pagpapatuloy ng pagmamahal at pagkatao. Sa mundong puno ng pagpapanggap, may mga kwento pa ring totoo, at minsan nagsisimula ito sa isang basurerong matandang nagkunwaring wala, para lang malaman kung sino ang tunay na mayaman sa puso.